Okay, so magandang hapon, tanghali, halos tanghali na, 11:30 AM ngayon. So ito, ililipat ko to sa mga 350 ml cups, yung ganyang kalalaki. Tapos gagawa tayo ng panibagong cuttings ng sweet basil natin kasi malalago na rin dito. And also, yung tinransplant natin dati, namatay na siya. Tapos ito naman, papansin nyo parang may ngat. Mga ibon yan kasi minsan nakikita ko sila dito nakatambay. Kasi nga, nakakapasok pa rin naman sila. Ayon, kaya mangyari, gawa muna ulit tayo ng panibagong basil. Pero ito, lumaki. Sigurado may ugat na to. Ayan. Ayan o, may ugat. Root bound na rin yung ugat niya kasi nga, maliit lang container. So, hindi sila mabilis lumaki dyan kasi nga tubig lang yan. Parang ginagamit lang natin to para magpaugat. Actually, 7 to 10 days, pwede mo na talaga silang i-transplant sa container kung saan may nutrient solution para mas mabilis silang lumaki. Anyway, ito, patay na. Ito rin patay na. Kasi nalalantay. Tingnan ko mamaya kasi usually, pag ganito kasi, mainit kasi ngayon dito sa rooftop. Nalalanta talaga sila based sa experience ko. Hopefully mamayang hapon okay na sila. Ganun naman ang nangyayari. Pero minsan kasi pag kinabukasan or hapon lanta pa rin sila. Possible dahil ayan no, manipis yung pundasyon niya. Na-deads na siya. Kasi ito ay no, hindi naman siya lanta eh. Hindi naman lanta to eh. Tapos ito naman still growing kasi nga kaka-harvest lang natin sa kanila last time. So yan. Ito yung mustasa dito, ginawa natin. So, may binili akong panibagong foam. Bilog siya, bilog. Na 1 inch lang yung lapad. Katulad lang din itong mga openings nito. Nasa 1 inch lang. So, sakto siya. Kasi, di ba minsan yung seedlings ko, may ekstrang tangkay na ganyan. Eh, nahihirapan ako mag-fit ng mga foam sa kanya. So, palagay ko yun, makakasolve nung problem na yon. Pool noodle yata tawag doon, hindi ko sure, basta pakita ko na lang sa inyo pag nandito na. Tapos ito lumalaki naman, hindi ko naman to na-harvestan eh. Hindi ko na-harvestan. Ang na-harvestan ko ito, ayon, ito at saka ito, ayan, kaya parang nakalbo sila. So ito naman, doing good naman sila kasi kahapon kaka-refill lang natin ng mga nutrient solution nila eh. Tapos ito, hindi ko sure kung hayaan ko na lang siya o diligan ko pa rin eh. Kasi nga, yung ibang seeds na gano'n pa, na nagmamature pa, ayun no, kailangan brown sila eh. Katulad yung napakita ko last time, habang nagmamature pa yung seeds nila, kulay yellow or orange yata yun, mga ganon. Kasi ito hindi ko lang kung ano mangyayari na dito. Anyway, dito naman ayan no, kaka-refill ko lang kahapon pero nabawasan niya na kaagad. Medyo malaki-laki na agad yung nabawas niya. Tumatangkad naman siya. Hindi ko lang alam kung mamunga nga to kasi nga yung nutrient solution din niya din is pang gulay. So hindi siya pang fruit bearing na katulad ng pang talong. Hindi ko pa rin, hanggang hindi ko pa rin nagagawan. So, yun. Ganun din naman dito. Tapos, mukhang doing good naman sila dito sa taas. Ayan. Maganda yung sikat ng araw dyan. Pero baka sobrang init na yan para sa kanila. Yung pa yung hindi ko pa sure kasi siguro maglagay tayo dito ng temperature reader para at least alam natin kung gaano ba kainit dito sa rooftop. May alam ko mga 37 pababa dapat yung temperature nila kasi nasa lowland naman tayo. Pero mas maganda talaga yung mga lettuce sa malalamig. Pero at least napapatubo naman natin dito. Tingnan natin iba. Okay, so ayan. Ito dito sa lugar na to, dito sa space na to, may iniisip akong bagong setup. Medyo gagastosan ko. Titingnan ko kung magkano yung aabutin. So possible magkaroon tayo ng 2 layer dito na Kratky. Ang gagamitin ko is yung 4 inches diameter yata yun na tubular.
Pero ano lang, siguro half-half lang. Siguro 4 or 5 lang yung kasya sa per tubular. Para pag i-refill natin or kukunin natin, hindi masyadong mabigat. Kasi pag sobrang haba, mabigat naman yun. Kasi Kratky, punong-puno ng tubig yun. Gagawin lang natin sa setup dito. Baka hindi ko na rin to ituloy or ilipat ko na lang to ng location. So kung mapansin nyo yun, medyo okay na. Malapit na magpula. At meron ako na harvest kanina, isa lang naman. Pero pula na siya. Dito, ay hindi pala dyan, doon ko na harvest. Anyway, dito naman mukhang okay naman. Tapos yung ibang mga lemon basil dito, ayan na sila. Nilagay ko na sila sa compost kasi hindi na natin sila itutuloy. Tapos itong mga sweet basil na to, gagawan natin ng cutting. Sobrang haba na nila. Hindi ko sure kung anong gagawin ko sa matitira. Possible, hayaan lang natin silang bumunga. Ikakat lang natin sila para hindi sila masyadong mataas at hindi mabilis kumonsumo ng nutrient solution. So, paubos na din nutrient solution ko. 500 ml. So, bibili na lang ulit tayo. Ayan. Nilipat ko pala tong kale kahapon. May isa pa akong ganyan nakita ako. Tapos yan. Napatikim na nga rin pala natin sa mga kaibigan natin yung romaine lettuce. Masarap naman daw. Hindi naman daw siya mapait. Ewan ko kung nagsasabi silang totoo. Pero sana totoo. Pero ako naman, based on experience ko, sobrang slight lang nung pait. Pero tsaka minsan wala rin naman talagang pait. O siguro dahil hinahanap ko lang kaya nakakatikim ako ng pait. Pero depende na rin siguro rin yun sa tumitikim. Anyway, ito looking good. Pero behind siya sa paglaki nito ng mga nasa nutrient solution natin. Ito kasi nasa lupa lang. Di ko pa naman siya na-experiment na lagyan natin siya ng fertilizer o kahit yung vermicast para sa organic fertilizer. Kaya hindi natin masabi na kung ano yung mas maganda. Kasi nga, ito walang fertilizer. Ito naman, kompleto naman to sa nutrients. Pasensya na sa ibon, medyo maingay. Ayun. So ito, nalubog na siya kasi nga, ang bigat na niya, hindi na siya kaya ng foam, masyadong malaki yata yung nagawa kong butas dyan. Ayun, yun. Ano ba yun? Mustasa, tas pechay. Tapos ulmeti ulit. So, dun sa experiment na gagawin ko dun sa kabilang place na sinabi kong pwedeng gastusan ko ng konti, just for the sake na tingnan natin kung makakagawa tayo. Parang mini greenhouse ang datingan niya. So may net din, tas lalagyan din siguro natin siya ng, di ko sure kung kailangan pa natin ng UV plastic kasi nga ayun may bubong naman siya dito May bubong naman Hindi ko sure. Pwede kong lagyan, pwedeng hindi kasi based naman sa experience ko kahit hindi okay lang. Dito ko pala nakuha kanina yung hinog na bell pepper. Tapos meron pang bunga doon sa taas. 2, maliit pa. Green pa. Yun lang. Tsaka yung mga bell pepper pala na yan, nung bumili ako, medyo malalaki yung bunga. Ngayon, maliliit na. Hindi ko sure dahil sa pagtatanim ko o dahil hybrid siya, kaya hindi ganun kaganda yung bunga. Ewan ko. Kasi yung buto, kinuha ko lang din sa nabiling bell pepper galing sa palengke. Anyway, yun lang naman. Siguro antayin ko lang itong mamunga, tapos tatanggalin ko na rin yung bell pepper dito para nga doon sa iniisip nating design dito sa setup na to. Ito lang naman, siguro mga 2 meters. 2 meters by 1. Hindi pa nga siguro abot ng 1 meter to Tapos medyo taas, siguro mga 1 meter o 1.5 meter. So magpapagawa tayo ng frame. So frame, tas may mga pinto-pinto para in case magre-refill tayo kasi Kratky pa rin naman gagamitin natin. Hindi pa tayo nag-NFT or DFT na tinatawag nila kasi kakapanood ko ng video, may iba't iba tayong terms na napag-aaralan, iba't ibang setup. Pero sa ngayon, Kratky lang muna tayo. Yun lang naman, na-share ko sa inyo. So, update ko na lang sa susunod. Bye-bye!